Apat na sunod na talo ang Gilas Pilipinas magmula sa Doha Cup na tinalo tayo ng Lebanon at Egypt na parehong tinambakan ng Gilas. Habang pagdating ng last window ng qualifiers, muli tayo natalo na magkasunod. Ang malala pa ay Chinese Taipei na ilang taon nang hindi na nanalo sa atin at dinurog tayo ng New Zealand. Sa kabila ng apat na pagkatalo, sa tingin ko hindi naman rason para hilingin nating mga fans na palitan agad si Coach Tim Cone, diba? Konting pagbabago lang siguro dapat ang mangyari para sa ikapapanatag ng lahat, gaya ng pagdadagdag ng player sa pool. At konting changes sa mga players since wala na ang madalas na pinagmumulan ng play bukod kay JB na si Kai Sotto. Pero syempre nakadepende pa rin yan kay Coach Tim Cone. Kaya ito yung sa tingin kong kailangan madagdag sa Gilas. Uulitin ko mga brody, ito lang ay opinion ko since napanood ko ng buo lahat ng laban ng Gilas simula first window ng FIBA Asia Cup. Una ay ang point guard position. Para sa akin, okay na point guard si Scottie at Chris Newsome, kahit na sobrang baba talaga ng performance ni Scottie kontra New Zealand. Sila yung mga point guard na two-way player, napuntos, nabitaw sa 3-point kahit papano, fearless sa pag-atake, madepensa, athletic at hustle talaga akong maglaro. Pero iba pa rin kasi yung pure point guard kung tawagin, yung halos buong buhay mo ikaw na yung nagpo-point guard sa lahat ng laro mo. Katulad nila RJ Abarrientos, SJ Belangel at kung sino pang point guard ng pang international level. Lalo na tong dalawang player na nabanggit ko, hindi man kasing tangkad at athletic na Thompson at Newsome. Maaasahan mo naman yung IQ nila bilang point guard. Plus tirador din sa labas na numero 1 kahinaan ng Gilas pagdating sa opensa. Yun lang magiging questionable din yung depensa nila since ibang level din ang depensa nila Newsome at Thompson. Pero nakita naman natin, di ba, na sumabay ito noon sa Serbian team sa panahon ni Coach Tab Baldwin. Kaya wais pa rin na maisama sila sa pool at masubukan bago mag-umpisa ang FIBA Asia Cup. Sumunod ng shooter. Ito sila Kevin Kiambao at Calvin Oftana ang pinaka-inaasahan natin pagdating sa 3-point shooting. Pero sadly to say, hindi nila na ibibigay ang pangangailangan ng Gilas kung baka sila nasa win position. Si Kiambao okay naman siya, 40% sa beyond the arc. May pa isa-isang pukol kada laro. Kaso hindi lang kasi talaga nabibigyan to ng mahabang playing time. Nung Taipei hindi ginamit. Nung sa New Zealand naman first 5 pero 8 minutes lang ay tinagal sa loob ng court. Pinakamagandang performance na niya ay sa dalawang laro kontra Hong Kong na 3 out of 6 3-pointer. Kasi nga mahaba-haba ang minuto niya sa mga larong yan. Kaya dito na pumapasok sa usapan ng mga another shooters from PBA na sina Jordan Heading at Arvin Tolentino. Parehong scorer at maganda ang pinapakita sa PBA. Si Heading pwedeng 2 at 1 habang si Tolentino kaya mag 3 at 2. At ang panghuli ay ang big man. Kitang-kita naman natin kung gaano kalaking kawalan ng isang 7'3" Kai Sotto. Miski yung mga basyo niya na pagtantong importante ang isang Kai Sotto sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Buti na nga lang healthy si AJ Edu at nakapaglaro sa huling window dahil liability talaga si Junmar pagdating sa perimeter defense. Lalo na't mabibilis ang forward at big man ng Taipei kung saan nadakdakan pa siya ng isa sa mga to. Ganon din sa tall blocks na agile ang mga bigs. Kaya dapat talaga once na ma-clear na ng FIBA ang status ng QMB bilang local player, dapat wala nang patumpik-tumpik pa at agad na isalang sa pool si QMB. Okay nga rin kung isabay pa natin ng isa pang improving big man na si Gio Chu mula sa B-League, diba? At heto naman yung mga player na sa tingin ko ay sapat nang naipakita sa huling 3 window. Sila yung player na para sa akin, para sa akin lang to, na pwedeng palitan muna para masubukan ng iba pang Gilas prospect. Una si CJ Perez, mamaw pagdating sa puntusan sa PBA si CJ at walang duda din na walang takot ang player na to sa loob ng court. Kaya lang dahil kailangan nga natin ng karagdagang shooter, I think mas okay kung papalit muna sa kanya si RJ Abarrientos o kaya naman si Jordan Heading. Sumunod si Calvin Oftana. Gaya ng sabi ko dati, okay si Calvin, tall winger na athletic pa at unstoppable din na scorer sa PBA. Itinuturing pa nga siya ni Coach Tim na Pinoy Justin Brownlee. Kaya lang iba pa rin talaga pagdating sa international level. Iba na yung pressure kapag buong bansa na ang pinaglalaban mo. At being a shooter na matatawag sa Gilas, napakababa ng 28% sa 3-point area. Kailangan na natin sumubok ng mga panibagong shooter at pwedeng pumasok dyan si Renza Bando, Arvin Tolentino at iba pa. Habang sa bigs, dapat na nating hayaan makapagpahinga si Kuya Japet at antayin ang eligibility ni QMB. Yun, kaya mga brody, anong sa tingin nyo? Dapat na nga ba talagang magdagdag ng player sa pool at sumubok ng mga panibagong player? O ipagpatuloy pa rin ang 14-man pool?